Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Friday mga lodi, no? So meron tayong topic na pagkukwentuhan ngayon mga lods, no? Kasi pinessage sa akin to nung isang concern audience natin, no? Concern audience na ano daw masabi natin dito. So ito 'yun mga idol, kung kilala niyo si Shash na ba 'yon? Ito yung babae. So yung jowa niya mga lord, si Mark Pascual. Ayan, si Mark Pascual. Trader pala si Idol. No? So meron siyang post. Noong November 25 pa to, 29 na kasi ngayon. So ngayon ko lang kasi to na hindi kasi ako nakapollow dito sa mga idol natin na to. So may nag-message lang sa akin. So sabi ko, Jeblo, meron isang trader, no, na may malupit na kwento. So ito basahin lang natin to. Sabi dito nito ni Idol, no? Posting this kasi sobrang bigat na talaga ng lahat. Sabi, no, umpisa pa lang. Mukhang alam na natin to. Nagsimula ako sa wala, narating ko yung tuktok, sabi niya. At ngayon, nadapa na naman ako. This time, nahihirapan na talaga ako makabangon. Pero, I'm trying. In the past 2 years, ito yung mabigat mga lodi, I lost 150 million total in crypto futures trading. Mga lodi, ayun na mabigat doon. 150 million ang na-lost niya sa crypto trading, sa futures, no? Mga lodi, sa ginagawa natin dito, sa nagpo-futures tayo. Diba? Pera ko at pera ng mga nagtiwala sa akin ang nasunog ko. Ayun mga lods, medyo mabigat yun. Alam nyo ako, kahit na medyo, hindi ko naman na may alam tayo sa trading, nagtitrade tayo, nananalo tayo, natatalo tayo. Pero syempre, ang trading kasi is a game of probability. So walang sure, walang sure win. Tumataas lang yung probability mo na manalo, pero yung sure win, walang ganun mga idol, no? So kaya ako, pag may nagsasabi sa akin dito, Jeblo, magpa-copy trade ka na, mag-signal ka o something. Hindi ko ginagawa yun kasi alam ko na hindi sure yung mga sasabihin ko. Halimbawa, ina-analyze natin yung itong chart. May high probability lang kunyari na pwedeng mag-drop to or pwedeng umangat yan. 'Di ba? Kahit na malupit na technical analysis ka pa, hindi mo masasabi yung talagang 100% na ayun yung mangyayari. 'Di ba? So kaya ayoko mag-signal, ayoko magpa-copy trade, ayoko mag-live trade, yung pressure ako doon. Siguro si Idol talagang medyo kumpiyansa na siya sa galing niya, kaya siguro niya nagawa yung mga ganito, no? Sabi niya, nawalan ako ng control. Nag-revenge trading ako, nagkamali ako ng paulit-ulit at dahil sa kagustuhang makabangon, paulit-ulit lang nangyari sa akin, nabenta ko lahat ng pundar ko. Eto mga idol, pag sinabi kasing revenge trading, parang ganito yan. Halimbawa, nandito ka. Eto. Bibigyan ko ng sample. Halimbawa, hindi pa napiprint yung, kunyari, dito pa lang yung chart, no? Ngayon, ang analyze mo is pataas, no? Halimbawa. So, naglong ka dito sa part na to. Hindi pa napiprint yung mga yan. So naglong ka dito sa part na 'yan. 'Di ba? Nag-drop. Talo ka ng sabihin natin talo ka ng ng $200. Sabihin natin, shit, talo ko $200. So ngayon kailangan mabawi ko. So ngayon naglong ka. Naglong ka ulit kasi talagang analyze mo magpa-pump eh. So eto, nilong mo, panalo, umangat, no? Ang talo mo kanina $200. Di ba? $200. So, pag long mo, nanalo ka na. Siguro mga 100. Sabihin natin $100 o 120. Uy, panalo na ako 120. Siyempre, dahil gusto mong makabawi, yung talo mo na $200, ayun yung hahabulin mo. Kahit panalo ka na ng 120, hindi mo iti-take profit yan. Kasi ang hinahabol mo, yung talo mo kanina na 200. So, kahit na ma-analyze mo na baka mag-drop to, ang iniisip mo yung talo mo kanina. Kaya, hindi mo siya i-take profit kasi naghahabol ka eh. 'Di ba? Hanggang nangyari na lang, bumagsak na lang, no, na kumbaga positive 120 ka na rito, biglang bumalik ka dito ng 10 USDT, 20 USDT. 'Di ba?
And then, bumalik ulit dyan. So, nagkaroon ka ulit ng pag-asa. Hindi, babalik na yan. Gagano na yan. Tataas na yan. Mababawi na yung 200 ko. And then, talagang bumagsak siya rito sa position mo. Sabihin na natin may stop loss ka dyan or something. Na-liquidate ka pa. So, ibig sabihin, panalo ka na. Pero dahil naghahabol ka, mga idol, nawawala na yung ano mo, yung tamang isip mo ng analysis mo na dapat kinuha ko na to eh. Automatic yan, that kinuha ko na to. Tapos, abang na lang ulit ako ng position para makabawi. Pero dahil natatalo ka na, gusto mong habulin yung talo mo, nawawala na sa tamang decision, nawawala na yung tama mong desisyon. Nakokontra na siya nung gusto mong habulin yung talo mo. Gusto mo, lagi na lang yun yung naiisip mo. So, pag nagtitrade ka, wala ka nang ibang iniisip, mas lamang na yung gusto mong habulin yung talo mo. Kaya yung mga dapat na makikita mo, hindi mo na nakikita. O yung mga dapat na take profit mo na, hindi mo na take profit kasi hinahabol mo yung talo mo. Parang ganun yun. Isang magaling na example, di ba yung nakaraan, sabi ko sa inyo nang nanood tayo kay Boss Robo. Di ba, ang nangyari sa kanya, ganun, halos sunod-sunod yung yung talo niya. So, ang galing ng ginawa ni Boss Robo na hinto muna ako. Kasi nagiging emotional na yung trade ko. Hindi na sa normal kasi gusto ko nang habulin yung talo ko. 'Di ba? Kaya yung mga decision ko laging mali na kasi wala na yung proper kong analysis eh. Ang lagi ko na lang naiisip, mahabol ko yung talo ko eh. 'Di ba? So ang galing ng ginawa ni Boss Robo, meron siyang control sa sarili niya. Na ito muna tayo, mga idol. Medyo wala na ako sa trading. Malas ako ngayon, parang gano'n, bawi na lang ako bukas o gano'n, 'di ba? Pero kasi kung ikaw, yung nung nangyari sa kanya siguro, sunod-sunod sabi niya eh, 'di ba? Paulit-ulit na lang nangyari sa akin na benta ko na lahat ng pundar ko. Habang bumabangon ako at nagbabayad ako ng mga tao nagtiwala. Ayun pa isa, 'di ba? Kasi parang ang lakas ng pressure nun kapag yung pera ng ibang tao yung napatalo mo eh. 'Di ba? So kailangan mo talaga maghabol. So yung trade mo, pressure ka na sa trade mo. Hindi na healthy, kumbaga, hindi na healthy yung trade mo. Kaya ang nangyari, lahat ng trade niya puro mali na. Mga lodi, ayun ang sinasabi ko pag nagtitrade, mga idol. No, kailangan yung feelings mo set aside mo muna. Ang mangyayari diyan dapat kapag nagtitrade ka, yung strategy mo, yung mga plano mo kung paano ka mag-take profit o mag-stop loss or maglalak profit, ayun pa rin yung gagawin mo. Huwag kang magpapadala sa emosyon mo na kailangan mo maghabol. 'Di ba? Kasi doon nasisira yung yung trading mo. Nasisira yung timing mo, nasisira yung mo, lahat. Sira yung trade mo. Kaya nga, 'di ba, sabi natin, kapag emotional trader ka, hindi ka para sa trading. Kasi kaya nga sabi nila hindi para sa lahat yung trading eh. Kasi pag emotional, hindi advisable na mag-trade yun, mga lodi, 'di ba? Minsan, kaya nga may tag tayong paper hands eh. Minsan napapaaga yung take profit o kaya hindi na nagti-take profit hanggang nalaglag na lang, hindi na siya nakapag-take profit. Napapaaga naman yung take profit, halimbawa dito, ang goal mo malampasan tong range na yan, 'di ba? So ngayon dito ka naglong and then umangat na. So tinamaan niya na yung tinamaan niya na, so take profit ka na. So hindi mo na nakuha to, yung kalahati na to. Hindi mo na nakuha. Pero okay lang 'yun kasi profit is profit. Kaya lang yung iba kasi pagka ganyan nanghihinayang sila. 'Di ba? Halimbawa ito maganda pa lang example. So andito ka, tinake profit mo dito, tumuloy pa umangat. Naku, umangat pa. Mukhang pataas na to. Ngayon isipin mo, umangat dito. Mukhang pataas na to. Hahabol ako. So, naglong ka pa rin dito. Naglong ka rito sa part na to. And then, nag-drop dito. Naku, mali ako. Pababa na to. Pababa na. Sige, kunin ko na. So, mali pala ako. So, anong nangyari? Yung paglong mo dito, tas nag-drop lang ng konti, na shake out ka, kinuha mo na, biglang umangat. Biglang umangat ng ganyan. Ayun yung mga sitwasyon na parang pinagtitripan ka ni market maker eh. Yung ganyan.
para saan pa yung inano ko dito, dati tinintay ko na lang, di ba? So, ganun yun mga lodi, no? At isa pa yung, ako, ito, isa sa mga strategy ko, mga idol. Once na nag-trade ako, pinapabayaan ko yung trade ko. Hindi ko siya tinitignan, hindi ko siya binabantayan. Kasi pag binabantayan mo siya, marami kang naiisip eh. Pwede kang makapag-decide ng mali. So, kung ano lang yung pag-position mo, tas kung ano yung ano mo, kumbaga stop loss mo, dito lang, hanggang dito lang stop loss ko, okay niyan. 'Di ba? Wala pa akong wala pang take profit nun. Ngayon, once na tumaas siya, 'di ba? Hayaan ko lang, inaano ko lang siya. So, pag tumaas siya, angat ko lang ng konti, magkaroon man lang ako ng piece or lock profit ko lang ng mga 10 USDT para kung balikan man, wala akong talo. 'Di ba? Ganun lang. Tapos pag umakyat, o di panalo pa. Kung happy ka na sa pag-akyat, uy, okay na to, 30 USDT, 50 USDT. Take profit na. Pak. And then pahinga muna, kape-kape ka na muna, huwag ka lang muna. Huwag mo na stressin kasi yung iba kasi talagang na-addict sila sa trading. Mga lodi na grabe, ito basahin natin. Nakadamay ako ng mga taong nagtiwala sa akin. Lalo na si, ayan, yung girlfriend niya, pamilya niya. Basahin natin. Ano na pala siya dito. I had so much pero di pa din ako nakontento. Naghangad pa din ako ng mas malaki. I'm not saying na iwasan nyo ang crypto. Just learn not to be greedy. Ayun. Ayun ang maganda sa sinabi niya mga lodi. No? Not to be greedy and risk only what you can afford to lose. So, isipin nyo etong kasabihan na to na invest what you can afford to lose. Lagi nating naririnig yan mga idol, no, na invest what you can afford to lose. Na minsan sinasabi natin, ako sabi ko nga, wala ka namang pera na afford to lose eh. Lahat naman yan, ayaw mong matalo eh, di ba? Pero, dapat dyan, meron ka pa ring risk management, no? There is no such thing as easy money. So, ayan yung sinabi niya. So, totoo yan mga idol, no? Ako, pasalamat lang talaga ako mga lodi na napipigilan ko yung sarili ko. Napipigilan ko siya. No, ang pinaka inaano ko lang sa sarili ko, yung minsan nanghihinayang ako. Yung kunyari dito, tinake profit ko na, tulad nga sinabi ko, take profit na ako. Tapos umangat pa doon, nanghihinayang ako doon. Although hindi ko na hinahabol yun, pero andun pa rin yung feelings ko na dapat di ko kinuha agad, sayang, mas malaki pa sana. So ganun, ayun yung pangit na ugali na gusto kong tanggalin sa akin, na nanghihinayang ka. Kaya lagi kong sinasabi dito na profit is profit, walang ano yun. Pero pag ako na, parang nanghihinayang pa din ako, di ba? Kasi sayang eh, ang ganda ng tempo ko, ang ganda ng position ko. Tapos sinayang ko yung profit na malaki, kalahati lang tuloy nakuha ko, parang ganun. So hindi ako nagtitiwala sa sarili ko, parang ganun yung iniisip ko nun, mga idol, no? Pero ayun nga yung pangit sa akin at gusto kong tanggalin yun, no? Na dapat hindi ako ganun. Dapat once na tinake profit ko, okay na yun, tumaas man siya o hindi, okay na sa akin, di ba? Ganun. So, tapos mga idol, ayun na, no? I'm posting this for awareness. Don't make the same mistake I did. Pahalagahan nyo yung mga taong nagmamalat ng titiwala sa inyo. Don't take them for granted. Lalaban ako, ayusin ko. So, alam nyo mga lodi, para sa akin, once na trader ka na, may husay ka na, may dunong ka na, may alam ka na, makakabawi ka pag trader ka, mga lods, no? Basta as long na disiplinahin mo na yung sarili mo, wag mo nang gawin yung mga mali na nagawa mo noon. Parang ganun yun eh. Kasi sabi niya, umabot na siya sa taas eh, di ba? Oh, narating ko yung tuktok. Oh, di ba? Narating niya na yung tuktok, nagsimula siya sa wala, narating niya yung tuktok. Ibig sabihin, may husay talaga si kuya, di ba? May husay itong mama. Kumbaga, talagang nadala lang siguro talaga siya ng kanyang damdamin sa trading, mga lodi, no? Kasi yung narating niya, hindi ko pa nararating yan eh. Sabihin yung tok-tok. Ibig sabihin talaga, malaki na rin yung pinanalo nito, mga idol, no? Siguro talagang, ewan ko, kasi may pressure kasi talaga pag may hawak ang pera ng ibang tao eh. Ayun yung sa akin eh, mga lodi, sa tingin ko. Kapag, sabi ko nga sa kay boss, sabi ko, taragis, ang lakas ng loob niya, no? Na kumuha ng pera ng kumbaga magpa-invest sa kanya sa trading kasi hindi ko talaga hindi ko
Mahirap yun. Copy trading nga, ayoko eh. So, ibig sabihin talaga, parang sobrang tiwala niya sa trade niya. No, kaya lang, ayun nga, no, nag-revenge trading siya. No, ayun ang pinaka ayokong ginagawa eh. Minsan kasi nagagawa ko rin to eh. Yung hahabulin mo yung talo mo. Ayoko yun. Kahit na, kunyari, minsan nahabol ko, tapos tumigil ako. Sinasabi ko sa sarili ko na hindi ko ulitin yun. Hindi ko na ulitin yun. Ano yun? Delikadong technique yun, mga lodi. Pinagbabawal na technique. Yung hahabulin mo yung trade mo, ayun ang pinakamahirap talaga. Kasi, ano na yun eh, nag-umpisa ka ng humakbang ng mali. Tapos kapag nag-revenge trade ka, ano na, masusundan na siya ng mga hakbang panamali pa ulit. Tapos marami ng hakbang na susunod na mali yung mga magagawa mo. Kaya dapat sa unang hakbang, dalawang hakbang mo na mali pa lang, alam mo na yun, tigil mo na, huminto ka na sa paghakbang. Huwag ka na muna mag-trade. Baka lalo ka pang maperwisyo, parang ganun, mga lodi. No? So, ang lesson dito, mga idol, tulad ng tulad nga nung kay Boss Robo, yung ginagawa ko, once na natalo ka na sa certain amount, no, mag-set ka ng amount. Halimbawa, ito, mag-trade ako ngayong araw. Ang budget ko 100 USDT, no? O kaya 200 USDT. Ang start trade, lagi kong ang margin ko pag magti-trade ako 80 or 100, 'di ba? Tapos maglalagay ako ng stop loss. Pag natalo na ako ng 100 USDT, 100 na lang natira sa akin, stop na ako. Kasi marami ng trade 'yun kapag scalping. Marami na 'yun kasi kung matatalo ka sa stop loss, ang bawas-bawas lang nun 10 USDT. So kung ang plano mo kapag magti-trade ka, ang stop loss mo 10 USDT, so magkakaroon ka ng 10 trade o sabihin natin 7 trade na lang. 7 trade bago maubos yung 100 USDT mo, 'di ba? So ganun 'yun. 7 trade bago maubos yung 100 USDT mo. Kasi may piece pa eh, bukod dun sa ano mo eh. 'Di ba? So ang mangyayari niyan pagka ganun, kapag 7 sunod ka na natalo, ibig sabihin, pahinga ka na talaga. Pagka ganun, ibig sabihin, malas na araw mo, mga lodi. Ako naniniwala ako sa ganun eh, yung set the mood, isi-set mo yung mood mo na, eto, pag pangit yung mood na nangyayari, wag mo na ituloy. Pahinga ka muna, pagpagin mo muna yung malas sa katawan mo. Labas-labas ka muna, pahangin ka. Ganun. 'Di ba? So, ayun yung ko dito, mga lodi. Once na natatalo ka na, mag-set ka. Ayun pala yung ko. Mag-set ka ng budget mo, tas kung hanggang saan ka lang. Ganun. 'Di ba? Tas kung hanggang saan lang din yung panalo mo, set mo rin. Halimbawa, araw na to, budget ko 200, margin ko 80 or 100. Pag natalo akong 100, natira sa na, tigil na ako. Pero pag nanalo naman ako ng 100 or 150, tigil na rin ako. 'Di ba? Kasi ang mangyayari niyan, minsan panalo ka na ng 100, tapos tuloy-tuloy ka pa rin mag-trade, nababawi pa yung panalo mo. 'Di ba? Parang sugal lang sa perya, 'di ba? Parang ganoon. Panalo ka na, tapos laro ka pa ng laro, hanggang natalo ka na lang ulit. 'Di ba? Parang ganoon. So magsiset ka ng goal mo, ng target mo ng panalo at target mo ng talo. Ganoon, mga idol. Para medyo hindi delikado yung trade mo, mga lodi, no? So ganun yung ko dito. So sana makabawi si Kuya, no? Ayan, no? Sana makabawi si Idol. Ako taas ng respeto ko sa mga nagti-trade, mga lodi, kasi ranas ko eh. Kumbaga, alam ko yung hirap eh. Alam ko yung emotional damage eh. Emotional damage. Sabi nga ni Kuya eh, di ba? Emotional damage. So sana makabawi si Idol, no? Huwag niyo nang gawin yung mga mali niya. Alam mo naman yun, eh, di ba? Yung pera na naging lesson learned pa. So marami na tayong ganung experience. Kaya huwag na nating ulitin, mga lodi, no? Pag profit na, huwag ka namang hinayang, Jeblo, no? So, ganun yung ko dito. Ganun yung thoughts ko. Mag-set kayo ng target nyo, mga lodi. Ganun lang. Panalo-talo, set nyo. Para hindi kayo magkaroon ng emotional damage, no? Ayan. Tapos ito naman, ito puro tayo ngayon puro medyo bad news, no? Sabi dito, ano nangyari? Di naman niya nakita, wait. So ang nangyari dito, mga lodi, parang nahack yung Ronin wallet niya. Tapos na transfer yung mga asset niya
sa iisang wallet. O hindi, sa iba-ibang wallet eh. Oh. Iba-iba yung number. Oh. So ang nakuha niya dito, ang nakuha sa kanya 46 RON, 20 RON, which is 2,000 pesos and 5,000 pesos. Ano tong isa na to? Hindi ko alam yung isa na to eh. Tsaka to yung Wild Forest, di ko alam kung ano yung nakuha sa kanya sa Wild Forest. So binasa natin yung mga comments. So merong may ano ata na share screen. No? Share screen daw. Ako mga lodi, lalo na ngayon mga idol, mag-ingat tayo sa mga kiniklik natin, sa mga kinakausap natin. Siguro meron ako nabasa dito eh. Matagal na scammer, nagpapalit lang ng name. Saan na yun? Meron nabasa ako dito eh. Eto sabi niya, never magpapa-remote at never magpapa-screen share. A nightmare parts? Saan yung ano na yun? Hindi ko alam yun ah. Ito yung pinaka magandang sinabi. Shoutout dito kay Tristan. Transact na lang kayo sa marketplace or mag-centralized exchange kayo. Ganun mga lodi. Siguro ito yung mga bumibili ng mga coins. 'Di ba? Bilhin ko na yung wet nyo. Ito, ganyan. Ba't kailangan nyo pang pwede naman kayo sa marketplace mag-transact. Tama yung sinabi nito eh. Kasi sa mga ganitong sistema, lamang yung lamang yung hacking o scamming. Kapit tayo mga idol Ayan, lamang yung hacking tsaka scamming. 'Di ba? Kaya mas maganda kung doon na lang kayo sa marketplace mga idol. Nako, ang tagal na natin sa ganito. Sa crypto, wag na kayo magtitiwala. Gumamit na lang kayo ng mga crypto exchanges mga idol, no? Kaysa sa ganito. Magbebenta kayo ng Axie, pasa nyo lang yung number ng Axie nyo para makita niya, ma-search niya sa marketplace, dun bilhin. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Minsan kasi parang sa obvious na, no? Obvious na may scam ka pero pumupunta ka pa rin doon sa sitwasyon na 'yun. Nakakainis eh. Tapos bigla kang na-scam mo, ganyan, diba? Pero malas lang ni idol, no? Yun lang, no? Sayang. Yung mga pinundar mo na ayun yung masakit eh. Yung inipon mo, pinundar mo, tapos may scam ka lang, madadala ka lang sa mga salitaan, tapos makukuha yung asset mo. Ayun yung masakit. Kaya lagi kayong mag-iingat, mga idol, no? So ito, balik tayo sa ating muna ha. Sa ating update muna tayo sa mga coins natin. So Ethereum, sabi dito, 90% ng mga holders ng Ethereum is on profit na po, no? Simula nung November, nag-pump na siya. Check nga natin, box. Zoom out tayo ng 1 month. Ayun, mga lodi, no? So kung November pababa, may hold ka na ng Ethereum, profit ka na, mga idol, no? 34%, no? Ang iyong profit, lahat 'yan, mga lodi, nagsimula, no, nung November, mga idol. So congrats sa mga may hold ng Ethereum. Wala akong Ethereum, mga lodi, pero eto meron tayo. Automatic, malupit, no? XRP, grabe. Zoom out natin to ng 1 month. Oh, ayan na nga. November din to, mga idol. 208% simula nung November, mga lodi. XRP, the best malupit. Oh, ayan, mga idol XRP, no? So napaka-solid. Ito rin yung pangit sa ugali ko, mga idol. Kukwento ko lang sa inyo kasi nararamdaman ko to at baka ma-experience nyo. Halimbawa, ito, saan na yan? Saan na yung aking ito, ang ganda kasi ng lipad nito eh. Yung pet, mga idol, no? Itong pet na to, panalo tayo dito, mga idol. Kaya nagustuhan ko din tong pet eh. Kasi nabili ko to dati 11 pesos lang. Di ba? Tapos nag-take profit tayo nakaraan, which is nasa gantong range din. Na? Wala, iba yung chart niya 1 month pag sinum out natin. So, yan, bago mag November, kinuha ko na ata yan. Basta kinuhaan ko to. Kinuha ko yung pet.
tapos nilagay ko sa XRP, no? Kaya pag nakikita ko nagpapump yung pet tulad ngayon, ayan, no, 28% siya sa loob ng 7 days. Parang nanghihinayang ako, sana hindi ko nilagay yung sana hindi ko kinuha yung pet. Sabi ko, positive siguro ako. Pero binabatukan ko yung sarili ko kasi yung pet nilagay ko sa XRP. So, kung tutusin, mas malaki pa yung gain nung pet na yung asset ko galing pet kesa sa iniwan ko siya ngayon. Ay kesa kung hindi ko siya kinuha, 'di ba? Kung hindi ko siya kinuha, ang gain lang ng aking asset doon is 24%, 'di ba? 24%, 30 days eh. Pero dahil nga kinuha ko siya, tas nilagay ko siya sa XRP, mas malaki yung nag-gain nung anong pera, no? Yung pera na invest ko kasi 200% yung gain ng XRP, 'di ba? So ayun yung iba, ito ano ko lang to sa iba kasi baka mamaya yung iba ganun din eh. Nililipat nila yung pera nila sa ganito, sa ganyan, tapos tumaas yung asset na na tinanggal nila. Halimbawa, Pepe. Ito, ang patay kasi ngayon yung Pepe. Patay yung mga meme coins ngayon, tahimik eh. Pepe, tahimik. Bonk, negative pa sila ngayon, oh. Bonk, Floki, negative din, halos pare-parehas. So mga dead, ano sila ngayon, walang galaw. 'Di ba? So pag mag-isip ka, kasi yung isang coins mo pumapalo, isipin mo, dapat pala nilagay ko na lang lahat doon yung mga yung mga coins ko, 'di ba? So doble-doble na sana. Ang laki na sana ng panalo ko, 'di ba? Although tama yung naiisip ko na yun, pero ano rin eh, may naniniwala ako dun sa may ano sila, time to shine. Ilang beses ko nang napatunayan 'yan, yung time to shine na yun. Na yung naiinip tayo. Tingnan mo nga yung Ron, ganun din yung Ron eh. Yung pet ko tsaka Ron, kinuha ko yun, tapos nilagay ko sa XRP. Di ba nagpump yung Ron? So, manghihinayang ba ako? Hindi ako manghihinayang kasi mas malaki yung nag-gain ng XRP. Di ba? Mas malaki yung nag-gain niya. So, sa 30 days, 20% lang yung tinas ng Ron eh. Yung pinaglipatan ko, 200% eh. So, okay lang sa akin yun, mga Lodi. Ayun ang sinasabi ko, hindi ako dapat manghinayang. No? Kasi yung iba baka ganun nangyayari. Kinocompress nila yung portfolio nila. Tapos yung mga iniwan nilang coins, ayun yung nagpa-pump. So, nanghihinayang sila. Diba? So, easy lang mga Lodi. Kaya nyo nga nilipat yan o pinag-aralan nyo yan kasi meron kayong nakita. No? Meron kayong nakita na ito yung magiging mas okay. So, magtiwala kayo dun sa desisyon nyo na yun. Kasi hindi nyo naman gagawin yun kung wala kayong nakitang maganda dun sa ginawa nyo eh, di ba? So, ganun yun mga Lodi. Ayan. Tapos, ito naman. Ito, trending kasi ito ngayon sa Twitter, mga Lodi. No? Outside sa crypto to, pero trending. Sabi dito mga Lodi, legit to. Mysterious light have been reported over Capitol Hill. Causes UFO panic in DC, Washington. No? Mga Lodi, merong mga ilaw-ilaw, mga idol na sinasabi nila is parang alien daw, alien ship. Naalala niyo yung nakaraan, 'di ba nagkaroon ng hearing sa US patungkol sa issue ng alien, mga Lodi. May nag-comment pa nga dito, sabi ko, Jeblo, yung nasa ilalim ng dagat daw yung mga alien Ngayon yung sa hearing na lumabas 'di ba? Nasabi dito, watch as apparent UFO sighting was spotted hovering above Capitol Hill this week, sparking concerns that extraterrestrials might be plotting a coup. The viral snapshot and video show 4 bright lights early position just a few feet above the Statue of Freedom, atop the Capitol Dome. The footage was reportedly captured by Dennis Diggins, a U.S. Air Force veteran and licensed tour guide. Ayan, The sighting quickly caused a stir on social media, fueling speculation, especially since it comes just week after a congressional hearing. Ayun na yung congressional hearing. Congressional hearing on alleged secret government program involving alien spacecraft. Mga idol, So, hindi. Tingin ko dito, nag-ready lang sila. Binati lang nila yung magiging bagong presidente ng US. Habatiin lang nila si Donald Trump. Mga Lods, ano masabi nyo dito?
Kasi gusto ko nga yung congressional hearing tungkol sa alien, hindi ko napanood yun. Pero nakita ko yung news na yun, mga idol. Parang hindi ko siya sineryoso nung una. Tapos nung nakita ko na may mga nagko-comment na ng mga tao na sikat dito sa TX, meron na yung mga legit na tao eh. Sabi ko, totoo ba yun? Tapos may nag-comment sa akin na ganun. Jeblo, matindi yung yung hearing nila sa alien. Oh. So grabe no. Outside sa crypto to, ano lang natin to, trending news kasi trending to eh. Nag-trending eh. So ano man sabi niyo diyan mga idol? What if, no? What if na talagang mapatunayan na merong mga alien? Anong mangyayari? Anong mangyayari sa atin? Anong epekto dun sa buhay natin? Mga lods, no? Ibig sabihin lang nun, meron talagang mga bagay sa mundo na hindi pa natin alam lahat. At totoo yun, no? Na kaya nga tayo may mga imagination na meron tayong mga kapangyarihan, ganyan. No? Kasi, baka totoo yun na pwedeng may mga ganun, mga idol, no? Ako, sakaling totoo yung alien, kung magiging okay naman na nandito sila sa Earth, wag lang sila madidiscreet o mga tawag doon, yung iba racist. Racist sa alien. No? Siguro yung technology nila makakatulong sa Pilipinas o sa mundo, di ba? Paano maging hindi kurakot ang mga politiko sa Pilipinas? Meron silang kapangyarihan ganun, no? O, di ba? Malay nyo, may kapangyarihan silang pahabain yung buhay ng mga tao. O, di ba? Sinong may ayaw nun? Di ba? Ano kayo magandang gawin natin sa mga alien, no? Alien tawag natin sa kanila, pero pag tayo nagpunta sa nila, planeta nila, tayo yung alien. Tayo yung alien dun. Di ba? So, mas maganda yan kasi technology. Di ba? O kaya, binibisita lang nila kasi magbo-bull run na. Di ba sabi ko, alien yung gumawa ng Bitcoin, regalo sa atin ng alien. Ayan, pahiwatig na, magbo-bull run na. Start na ng bull run, nandito na kami. Sabi nila, no? So, ayun. Mga Lodi, ayun lang yung ating news muna ngayon, no? Overall, yung crypto natin going up, no? At sayang si Idol, no? Kung kailang magbo-bull run, saka siya nalagasan. Mga Idol, sayang, no? Pero makakabawi yan ngayon. Bias niya, Long. Ang bias mo ngayon, Idol Long, ha? So, ayun mga Lodi, no? Ayun lang muna update natin ngayon. Kwentuhan lang tayo tungkol dito. Naging interesting din kasi yung story nito sa akin nung binasa ko siya. So, gusto ko lang mag-share. No, sana meron kayong mga natutunan, mga idol, or naisip na realize, no, na mga dapat na hindi nyo gawin. Diba? So, ayun lang sa akin, mga Lodi, no, ngayong araw. Bukas, bawi tayo. Basa tayo ng comment bukas. Medyo may over kasi ako eh. May over pa ako eh. Dinaya ako ng tropa ko. Pinainom ako ng alak. Nakakalasing pala yung alak. So ayun, mga idol na. Bukas kita-kits ulit tayo, mga Lodi. Mahal na mahal ko kayo lahat. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, ha. Sa mga gusto ng ganitong content, everyday crypto update, mga Lodi, mag-subscribe na kayo. Check nyo yung link dyan sa baba sa mga wala pang crypto exchange. Andyan yung BitGet natin, kung mga gusto nyo mag-register. Mag-aral mag-trade. Meron demo trading dito, lahat nandito, friendly user, no? Madali lang siyang gamitin. Andiyan yung link sa baba, mga Lodi. Kita-kits tayo bukas. Magandang araw sa inyo, mga idol, at sana hindi umulan sa inyo. Kasi lakas ng ulan dito eh. Na? Kita-kits, mga Lodi. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up?